serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Good morning. It's 10:30 in the morning. Ito po ang ating sports update dito lamang sa Radyo Pilipinas 2, ang ating paring sports radio. Judy Keringal ang kasama nyo sa umaga na ito. Umpisa natin ang ating balitaan sa larangan ng tennis. Alex Iyala, pasok po sa finals ng ginaganap na Roehampton Women's 25 Tournament. Yan po ay nagaganap sa London. Itong ikalawang pagkakataon para kay Alex Iyala na makarating sa finals ng isang tournament at kaunahan naman para sa kanya sa sa London. Okay. Nais ni Alex Iyala na makamit ang kanyang ika-4 na titulo sa kanya nga pong pagpasok dito na sa finals. Mamaya magaganap itong finals, Women's 25. Si Iyala ay nanalo laban sa number 3 seed na si Arian Hartono sa semifinals kagabi. 7-6, 2-6, and 6-1. Seeded number 6 lamang si Iyala pero ilang araw na puros mga upsets ang naitatala ng ating 18 years old na Filipina teen sensation when it comes to tennis. So, ang sunod po na makakalaban ni Alex Iyala sa finals ay si Arina Rodionova ng Australia. Second seed naman ito. If and when na makuha ni Ayala ang titulo, ito na yung kanyang pang-4. At malamang na yung current 250th ranking ni Alex Iyala ay kanyang maitaas. Remember, 214 in the world ang pinakamataas na ranking ng ating kababayan na Asian Games bound netter din po natin. A very good come from behind victory itong naitala ni Iyala dito kay Hartono. Nung isang araw, yung isa ding Australian na si Han ba? Yes, Han, yung kanyang family name ang tinalo. Pero ngayon ay ito namang taga-Netherlands at si Hartono ang pangalan. Sa unang set, okay, bumawi si Alex from 1-4. She was behind, won game 2-4 at nakakuha ng tiebreak at yun. Mukhang very mature game ang pinakita ni Alex Iyala. She won that tiebreak. Actually, they broke each other twice and Alex Iyala capitalized on a 94% second serving and winning 56% of the points compared to Hartono's 25%. Nakabawi si Hartono dun sa second set, kaya nga po nag 2-6 talo si Iyala pero hindi bumigay si Alex. Unlike in other matches na bumibigay siya kapag nagti-3 sets, this time around, Alex continued just doing her game and yun na-frustrate na si Hartono and eventually ay talagang kay Alex. A full domination kay Alex yung third set, yung 6-1 na score yan. So 7-6, 2-6, and 6-1. She is in the finals and aiming for her fourth title as a professional athlete at the age of 18. Wow na wow yan for Alex Iyala. Samantala, puntahan natin ang Fulda, Germany sa larangan ng billiard si Anton Raga. Anthony Raga yan. Yan ang kanyang pangalan. Naku, sunod-sunod yung panalo. Bumabawi si Anton Raga dun sa kabiguan ni na Johan Chua at ni James Aranas, ang ating pong mga World Cup of Pool champions. Matapos na ma-eliminate si Aranas sa stage 1, hindi nakarating sa group stage or sa sa knockout stage. Tanging si Chua at itong si Raga nakarating sa round of 64. Round of 64 first game, natalo kaagad si Chua. Tapos ito namang si Raga ay patuloy sa kanyang pananalasa. Raga came from the loser's bracket at ang huli niyang panalo dito po sa knockout stage ay yung kanyang quarterfinals. Sino ang tinalo sa quarters ni Raga? He won over Poland's Wojciech Cicek. Okay, ang hirap na pangalan. Basta isang taga-Poland. 10-7. Bago ang panalo sa quarterfinals, nakalusot din po si Raga sa kanyang
round of 16. Ang round of 16 ni Raga ay laban sa, tingnan natin ha, masyadong marami, nakakalito na yung mga pangalan. Raga over John Mora at 10-4, isang Canadian. Doon naman sa round of 32, ang pinabagsak ng ating kabayan ay ang World Champion and World Pool Masters reigning champion na si Ko Pinyi ng Taipei. Kilalang-kilala na yan. Multi-world champion yan. 10-0. Wow. Dito na pa wow yung mga taga-subaybay natin ng billiards kasi nga po, ibang klase ang nilalaro nitong si Raga na ito. Imagine, mablangko mo itong si Kopinyi na 10-0. And then bago yan, yung pong round of 64, ang kaunanahang panalo nitong si Raga sa round of 64 ay laban kay Matthews Snigoki ng Poland. Okay, 10-8 naman. Diyan po sa round of 64 na yan, nanalo din itong si Johan Chua at 10-8 over Nguyen. Pero pagdating ng round of 32 for Johan Chua, bagsak si Chua. Okay, bagsak si Chua kay Aloysius Siap ng Singapore at 2-10. Kaya tanging isa na lang ang may laban para sa Pilipinas, and we're so proud. Another name, a new name, unheralded, gumagawa ng pangalan. Sumusunod sa yapak na rin ni Chua at saka ni Aranas. And good thing for her, for him pala, to be invited in such a big competition. This is the European Pool Championship. Nasanay tayo pinag-uusapan every week sa Pool de Germany. Ay siya ngayon ang natitira. 4 na lang sa natitira. And in the company of Joshua Filler, itong German champion, is siya ang makakalaban ni Anthony Raga. Pagdating po sa semifinals, bukas na yan gagawin. At yung isang tambalan naman, Shane Van Boening against David Alcaide. Shane Van Boening was the one who eliminated James Aranas. I think doon sa, hindi eliminated, but in the winner's bracket, siya yung nagpalasap kay James Aranas ng unang talo. At pagdating doon sa last play ni James Aranas, natalo na ulit siya. Basta ng 2 talo ka dito sa eliminations, bagsak, eliminated ka. Shane Van Boening of the US against David Alcaide of Spain. Yan po ang mga tambalan. Mamayang gabi yan, magaganap at mamaya din po natin malalaman kung sino ang tatanghalin na 9-ball champion ng European Pool Championships. So, maganda pa rin performance para sa ating Team Philippines, minus our noted pool masters, Chua and Aranas, but we have a new name in Anton Raga. Samantala, matapos po yung ating tennis at saka yung billiards, puntahan naman natin yung iba pang mga development. Pwede ba nating silipin yung ating taekwondo? Ano nangyayari sa ating taekwondo? Meron po tayong mga lumalahok dito sa Korea Open. Ang Korea Open ay isa sa pinakamataas na level ng competition. Silipin natin kung sino yung mga champion natin dyan, kung sino yung mga nanguna sa mga early results na meron para sa ating Philippine Taekwondo. Kampiyon yung dati pa rin nating Olympian, okay, na si Kirsty Elaine Alora. Okay, gold medalist si Kirsty Elaine Alora sa women's 73 kilograms. Yan po ay Kyorugi dito nga sa ginaganap na 2023 Changchun Korea Open International Championships. Ito ay maganda nilang training para sa papalapit na Asian Games. Bukod dyan, meron pa rin pong ibang winner katulad ng isa pa sa Kyorugi. Ito namang si Baby Jessica Canabal, silver medalist naman sa women's 53 kilograms. Okay, silver. She settled for the silver medal. Tingnan na lang natin yung mga iba pa, no? Actually, the past days, hindi ko pa nasisilip yung resulta late last night, pero the past days, meron na rin tayong mga ilang panalo, katulad po ni na Ian Matthew Corton, gold medalist sa individual male ng PUMSE, event under 30. Tapos siya din po yung best player in that individual G2 event under 30. Nandiyan din si Darius Venerable na bronze medalist naman sa freestyle individual male. Ganun din po yung koponan. Mixed team, over 17, sina Stella Yape, Juvenile Crisostomo, Justin Macario, and Saika Santiago and Patrick Perez. Sila po ay gold medalist sa freestyle mix. And then, meron din tayong isa pang gold medalist
Ang tambalan naman ni na Venerable and Stella Yape ulit sa freestyle pair over 17. And with that, ayan, best team tayo sa freestyle over 17 ng Philippine National Pumse team. Kahit nga si Coach Rani Ortega ay best coach din po para sa individual naman to ng male G2 event under 30. So, kahit paano nakishare tayo sa mga medalya doon sa Korea Open sa Pumse and still counting para sa Kirugi so far with 1 gold and 1 silver in the ongoing competition. Yan ay nagaganap po sa Korea, the Chanchon Korea Open International Taekwondo Championship. Samantala, okay, paalala lang, syempre, how many days to go before the FIBA Women's World Cup? Tama ba yung count ko? 14 ba? Biglang nagtanong. Tingnan ko yung countdown natin. Nalito na tayo. Everyday nagka-countdown tayo dyan. Palapit na yung ating FIBA Women's World Cup at ilang tulog na nga lang po. Syempre, tayo itatayo na bilang punong abala talaga nitong competition. 12 days to go. Bigla ako nagkautang umurong yung countdown. 12 days to go na lang at syempre FIBA Basketball World Championship na dito sa Pilipinas. Yung tropeyo. Pakita nga natin yung tropeyo na nandito na pala at iniikot na yung tropeyo na yan. Magkakaroon po ng tour ulit yan. August 14 to 15 nasa Cebu. August 16 to 18 nasa Davao, and then August 19 to 20 nasa Manila at yun. August 21 to 23 nasa Ilocos Norte. Yan pong FIBA Basketball World Cup trophy. May trophy tour, kaya abangan yan ng mga mahiligin sa basketball. I'm sure sa pagdating ng tropeyo na ito sa inyo pong mga lugar ay may kasama pang iba siguro na mga personality mula sa Philippine basketball natin para bungbo yung full promotion. So don't forget malapit na, ilang tulog na lang ang ating FIBA Basketball World Cup. Abangan nyo po dito sa Radyo Pilipinas 2, Aaron Bayato, Ria Arevalo, Dennis Silanga, and John Mogol. Maghahatid kami ng mga latest na ganap mula mismo sa mga venue. And please, do follow us. Silipin nyo paragi ang aming mga posts sa Radyo Pilipinas 2 Sports, sa aming pong Facebook page. Abangan nyo po lagi yan. Okay, let's go to cycling. Ang cycling naman natin, tingnan natin ano na ang ganap. Dito po kina Ariana Evangelista at si Shane Yao Yao. Okay, that's Ariana Evangelista at the Cycling World Championships mountain bike. That's Shane Yao Yao. Sila po ilumahok sa mga 2 events. Nung araw ng Biyernes, sila ay tumapos na 38 and 39 doon sa mountain bike Olympic cross country short distance. Okay, and then kahapon sila naman ay lumahok sa regular na women elite Olympic cross country. They finished actually nandun din po sa huli. Tingnan nga natin yung mga finish natin. Okay, so you can see number 67 si Yao, number 70 si Evangelista, pero dun po sa talagang kanilang finish ay nasa hulihan, pero definitely hindi pinakahuli sina Ariana at sina Shane Yao Yao. Sila ay nasa 50. Okay, tingnan natin. Baka mamaya mamali tayo ng bigay sa inyo ng ranking. Okay, 58 and 59 ba? Tingnan natin yung ranking nila. But yung pong ranking na yon, according to our officials from the World Championships na sina Coach Boying Rodriguez, okay, ay good enough ayon para sa mabigyan tayo ng 11 points. Okay, may 11 points tayo doon sa UCI ranking. Okay, at yan ay sabihin natin na dagdag. Okay, magandang dagdag yan para sa country points. Okay, nandun man tayo sa huli, 58, 59 ang ranking ng dalawa nating mga riders, pero yun po ay nagbigay sa atin ng 11 UCI points. At yung 11 na UCI points na yun ang nagpaakyat sa atin sa standings ng UCI World Ranking. Kung ang ating pag-uusapan po ay yung Asian ranking. Bakit mahalaga yung Asian ranking? Yan ang aming binibigay sa inyo. It's because mahalaga yung Asian ranking na yan dahil
yan po ang pagbabasehan para sa Olympic Games. Okay, yan ang pagbabasehan para sa Olympic Games. Kailangan pumasok tayo sa top 3 at least na mga nasyon dito po sa Asia. Okay, kailangan nandun tayo sa top 3 para mabigyan tayo ng points at mabigyan tayo ng slot sa Olympic Games. Okay, kino-confirm ko lang, ang Pilipinas ay meron ng 11 points. Si Ariana Evangelista finished 57th, meron siyang 6 points. And then si Yao Yao, Shane Yao Yao ay meron siyang 5 points for finishing 58. So officially it's 57 and 58. So with that nga, yung ating ranking ay nasa number 4 tayo when it comes to Asia Nation ranking according to Sir Boying Rodriguez. At yung ranking na yan, ang ibig sabihin ay ilan na lang ang nasa taas ng Pilipinas. Ang nasa taas po ng Pilipinas dito sa ating ranking ay ang Japan. Ganun din po ang Thailand. Okay, Japan, Thailand, yan na natatandaan ko. Pero dapat meron tayong points kung magkano ang ranking. Ang Japan at Thailand, okay, ang nasa unahan, Japan with 701 points, Thailand with 569, Malaysia may 516. Okay, nasa top 3 yung Japan, Thailand, Malaysia. At ang Philippines po, nasa number 4. Ang Philippines ay may 497. Okay, 497 ang Philippines. So, 516 from 97. 16 plus 3, ano na lang tayo, 19 points behind Malaysia. So, ang intention natin, mapatalsik natin ang Malaysia sa third place at tayo yung kumuha, 'di ba, ng ranking niya. Ang laki ng akyat ng Malaysia, plus 18 notches ang kanilang pagtaas sa ranking ha. Ang Philippines bumaba pa tayo ng isa. Okay? But that total 497 is enough para po natin lagpasan ang China. Ang China ang bumagsak sa panglima at 454. So, I think this is still a good development at kahit papano may ganansya yung pagpunta nila sa World Championships dyan nga sa Glasgow, Scotland. So, congratulations pa rin kina Ariana Evangelista for that finish. Ang sabi, suppose it was a drizzling race. Sabi ni Ariana Evangelista, yung track and the course was wholly rideable, okay, despite the weather. Okay, syempre World Championship yon. And she was able to do 3 laps of the 7 lap before being pulled out by the 80%. Pero yung pong 4 lap results niya na yon ay did not finish. Kaya nga siya meron pang UCI points. So many things did not go her way according to Ariana before the event started. But despite all of that, and I quote, "I know I gave all I can give in today's Olympic cross country in these World Championships. I know I did better this year than last year's World Championships, and I am coming back to the Philippines with so many lessons and have learned where I pretty much need to improve on." So yun ang posting ni Ariana Evangelista. So we do expect that they'll be competing in more UCI events para po habulin si Thailand. Sabihin natin si Thailand na lang muna tsaka si Malaysia or si Malaysia muna to get at least third ranking dito sa UCI nation ranking for Asia para makakuha ng slot sa darating na Paris Olympic Games. So we do expect them to compete in many events in Asia, probably in Japan, mga class 1 MTB events. Okay, so it's 10:48. Puntahan na natin yung World Cup. Ang FIFA, ito'y basketball, baka nalilito kayo. Pag FIBA, basketball. FIFA, yan naman ay, syempre, World Cup. Okay, sino na ang maglalaban-laban? Nakaporma na po yung semifinals of the FIFA Women's World Cup. Ginaganap nga sa Australia at sa New Zealand. It's gonna be Sweden against Spain and England against host Australia. Napakaganda mga laban na nangyari kahapon na kung saan yun pong Australia, diba yung Australia, ako hindi mabuksan yung aking website, napaka-exciting na mga resulta kahapon, yung kanilang mga playoff, yung kanilang penalty shootout, di ba, na nauuwi sa penalty shootout pa yung mga naging laban. Grabe, Okay, so isa-isa muna nating
silipin. Yung Australia over France in penalty. One of the closest. Grabe, 0-0 sila after pa ng extension na yan. At yun na nga, Australia reached the Women's World Cup semis for the first time as they beat France. Okay, they beat France dito sa kanilang naging labanan. Sabi nila, isa daw sa pinaka-longest na penalty, 7-6. Imagine, 7-6. Okay? May goalless 120 minutes, and then the Australia Matildas triumph 7-6 in shootout, which defied belief with its dramatic twist. And with that, pasok sila. Ang makakalaban nga po ng Australia ay syempre ang koponan ng England. Yung England naman, ano ang naging score ng England? 2-1 ang England, di ba? 2-1 ang England over Colombia. Okay, England set up a Women's World Cup semis with co-host Australia as they came from behind. Came from behind, tama ba? Okay. Kasi unang nakascore, tama. 44th minute score si Colombia. Kagad na sumagot si England. Santos of Colombia at the 44th minute ang goal. 45th minute, plus yung added time pala nung first half na yan. Hemp of England ang umiscore, and then so 1-1 yung halftime. Pagdating ng second half, hindi naman kaumpisa pa, 63rd minute naka-score si Russo, and that's it. Yun na yung naging final score. Okay, para sa England. So, England-Australia, very exciting ito. Itong magiging laban na ito. August 16, ang kanila pong semifinals. Yung isa naman nga ay yung labanan ng Spain at saka labanan yan ng Sweden. Yung Sweden din, very well, nakita naman natin, lamang na lamang yung Sweden. Nung Friday pa yung laban ng Sweden yung kanilang quarters, di ba? Over Japan, di nakahuma yung Japan. Favorite pa naman yung Japan. 2-1 ang naging score ng Sweden over Japan. Ganon din halos yung score ng Spain over Netherlands. Pahirapan yung mga naging quarters of these teams. Lahat, sabi ko nga, parang championship na when it comes to FIFA Women's World Cup. So, abangan po natin magiging schedule. Yan ang ating titingnan. Semifinals gonna be August 15 yung Spain-Sweden. Okay. And August 16 naman yung Australia-England. Okay. Tapos ang pinaka-championship niyan ay August 20 pa, no? At least may pahingang 4 na araw o 3 araw yung mga teams before the finals, and likewise may labanan pa yan para sa third place. Yung third place naman, it's gonna be on Saturday, August 19. Okay, so yun po yung pinakasariwa nating balita sa umaga na ito dito lamang sa Radyo Pilipinas 2, 918 kHz AM band. Mamaya po muli pa kami magbabalik. Please follow us dun po sa ating www.fb.com/Radyo Pilipinas 2 Sports Radio pa rin. For the latest, meron kami mga huling resulta sa boxing at iba pang mga fights, antabayanan niyo po dyan. Mamaya po magbabalik ako sa atin yung mga cycle lane, 12 noon until 1 p.m. Please do stand by for the program Going Places with Ben Blones and of course si George Arsenio. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas 2. Bye and God bless. See you later. Pangmatagalang solusyon ang binubuo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos